Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating bagong aralin ay patungkol sa Separatist Movement o Islamic Secessionist Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, tayo muna'y magbalik-aral sa ating nakaraang aralin na patungkol sa pagusbong ng mga kilusang komunista, bunsod ng mga suliraning panlipunan. Unang tanong, ano ang CCP? Ang sagot, Communist Party of the Philippines. Ikalawang tanong, bakit kinailangang itatag ng CPP ang NPA? Sagot, para magkaroon ng armadong puwersa. Ikatlong tanong, bakit itinalaga ng pamahalaan ang NPA bilang mga terorismo? Sagot, itinalaga ng pamahalaan ang NPA bilang teroristang organisasyon dahil sa pananaw ng Estado. Sila ay gumamit ng armadong dahas, pag-atake sa militar at pulis, pangingikil o extortion at pag-atake sa infrastruktura. Pang-apat na tanong, bakit pinagsisikapan ng pamahalaang masugpo ang CPP at NPA? Sagot, dahil itinuturing ng Estado ng kanilang armadong pakikibaka ay banta sa seguridad, kaayusan at ekonomiya ng bansa. Ikalimang tanong, ano ang NPA? Sagot, New People's Army. Alam kong handa na kayong makinig at matuto para sa ating bagong aralin, kaya tayo nang dumako sa ating bagong aralin na patungkol sa Separatist Movement o Islamic Secessionist Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ang Moro Separatist Movement ay tumutukoy sa matagal na pakikipaglaban ng populasyong Muslim para sa kanilang pagsasarili. Ang katagang Moro ay tumutukoy sa mga pangkat etnikong Muslim na naninirahan sa Mindanao at Kapuluang Sulu sa katimugan ng Pilipinas. Ang pangkat na ito ay binubuo ng mga Tausog, Maguindanawon, Maranao, at iba pang pangkat etniko na nananalig sa Islam. Ang issue tungkol sa mga Moro separatists ay nagsimula pa noong panahon ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Nang panahong ito, matapang na nakipaglaban ang mga Moro sa mga Amerikano upang madepensahan ang kanilang lupain. Ng pagkalooban ng kasarinlan ng Estados Unidos ang Pilipinas, mariinang sinalungat ng mga Moro ang pagsama ng kanilang lupain sa bansa. Ngunit ito ay hindi pinakinggan ng mga Amerikano, gayon din ng mga Kristiyanong Pilipino. Ang pangyayaring ito ay hindi pumigil sa adhikain ng mga Morong nagsasarili at naganap ang maraming pakikipaglaban ng mga ito sa pamahalaan. Ang pagsisikap ng mga Morong mapagkalooban ng pagsasarili ay nagugat sa hinaing nilang hindi pagkakapantay-pantay sa larangan ng pagmamay-ari ng kanilang lupain at diskriminasyong panrelihiyon. Sa puntong ito, lumitaw ang dalawang organisasyong separatist, ang Moro National Liberation Front o MNLF at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang MNLF na tinatag ni Nur Misuwari noong 1972 ay naghangad na makapagtatatag ng malayang Estadong Islamic. Ang kahilingang ito ay hindi pinagkaloob ni dating Pangulong Marcos at sa halip ay inalok ang samahan ng regional na autonomiya na tinanggahan ng samahan. Bunsod nito, ang pangkat ay nagpasimula ng serye ng pakikipaglaban at negosasyon sa pamahalaan. Ang usaping ito ay nauwi sa Tripoli Agreement na ginanap sa Libya. Sa negosasyong ito, napagkasunduan ang tigil putukan sa magkabilang panig at pagkakaloob ng otonomiya sa ilang bahagi ng kapuluan sa Mindanao na binubuo ng mga lalawigang Muslim. Ito ay binubuo ng Basilan maliban sa lungsod ng Isabela, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi na higit na kilalang Autonomous Region in Muslim Mindanao ARMM.
Ang pangyayaring ito ay kinikilalang pambihirang pagtatagumpay sa panig ng pamahalaan dahil inaasahang ito ay makakapagpapatatag ng kapayapaan sa rehiyon. Ngunit matapos ang paglagda sa kasunduang ito, marami sa miyembro at opisyal ng MNLF ang kumalas sa samahan. Ito ay humantong sa pagkakalikha ng MILF noong 1977, ngunit naging aktibo lamang noong 1984. Ang pakikipaglaban ng pangkat nito sa pamahalaan ay nagdulot muli ng kawalan ng katatagan sa rehiyon mula 1984 hanggang 2013. Gayunpaman, binago ng MILF ang kanilang hiling noong 2014. Inihayag nila ang higit na pakikipagkasunduang politikal sa halip na lubos na kalayaan. Sa pagkakataong ito, tinanggap ng samahan ang alok ng pamahalaang pagtatalaga ng rehiyong otonomo sa katnimugan ng bansa na tinawag na Bangsamoro. Binalangkas ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na nilagdaan noong 2014 ang estruktura ng bagong rehiyong autonomous. Noong 2018, ipinasa ng Kongreso ng Pilipinas ang Bangsamoro Organic Law o Republic Act No. 11054. Ang batas na ito ang nagkaloob ng legal na balangkas para sa paglikha ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ang pinakahuling bersyon ng Bangsamoro Basic Law o BBL natanggap ng magkabilang panig ng pamahalaan at rebeldeng pangkat ay nagsimula ng lagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang Bangsamoro Organic Law o BOL na sa kasalukuyan ay kilalang Organic Law for the BARMM o OLBARMM noong Hulyo 26, 2018. Ito ay dinaan ng isang plebisito o referendum ng dalawang bahaging plebisito na nagganap noong Enero 21 at Pebrero 6, 2019 at nagpatibay ng Commission on Elections o COMELEC noong Enero 25, 2019 ng mga residente na sa kalawang rehiyon na binubuo ng mga lalawigan ng Basilan maliban sa lungsod ng Isabela, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi, lungsod ng Cotabato, Lamitan at Marawi. Alam kong marami kayong natutunan sa ating bagong aralin at ngayon ay dumako na tayo sa ating pagsusulit. Unang tanong, anong ibig sabihin ng BARMM? A. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. B. Bagong Autonomous Republic of Modern Mindanao. C. Batayang Otoridad ng Rehiyon sa Mindanao. At D. Bangsamoro Association for Reform in Mindanao. At ang tamang sagot ay A. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pangalawang tanong, kailan formal na naitatag ang BARMM? A. 1995, B. 2000, C. 2019 at D. 2022. At ang tamang sagot ay C. 2019. Pangatlong tanong, alin sa mga sumusunod ang layunin ng BARMM? A. Palakasin ang turismo sa Luzon. B. Magbigay ng sariling pamahalaan at kapayapaan sa rehiyon. C. Ipagbawal ang relihiyong Islam sa Mindanao. At D. Gawing kabisera ang Basilan ng buong Pilipinas. At ang tamang sagot ay B. Magbigay ng sariling pamahalaan at kapayapaan sa rehiyon. Pang-apat na tanong, anong organisasyon ang nakipagkasundo sa pamahalaan upang maitatag ang BARMM? A. CPP at NPA. B. Moro Islamic Liberation Front o MILF. C. Abu Sayyaf Group. At D. MNLF at NPA. At ang tamang sagot ay B. Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kalimang tanong, ano ang tawag sa batas na nagpatibay sa paglikha ng BARMM? A. Bangsamoro Organic Law. B. Mindanao Peace Act. C. Autonomous Rule of Mindanao. At D. Muslim Self-Government Law. At ang tamang sagot ay A. Bangsamoro Organic Law. Nakuha mo ba ng tama ang 5 katanungan? Kung gayon, ikaw ay isang mahusay.
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay meron kayong natutunang bagong aral. Ayun lamang at paalam.